Amo, magta-drop out ka? Ako ang tunay na rich kid sa capital city. Kawawa kasi nung pagpalit ako nung pinanganak ako. Doon ako magka-college exam. Capital City? Linda, sa mga nobela, laging todo suporta ang mayayamang magulang sa peking anak. Ingat ka, ha? Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kahit hindi nila ako gusto. Ang habol ko, residency. At hindi pamilya. Pagkatapos ng exam, babalik ako ha. Residency. Heto na ako. Nancy! 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 Mama, Papa, aalis na lang po ako. Hindi ako bagay sa pamilyang to. Nancy, tama na. Huwag kang matakot. Wala siyang panama sa pinalaki kong anak ng 18 years. Siguradong ito si Mrs. Lewis, ang totoong nanay ko. Dito na lang muna siya. Kahit ayaw namin sa kanya. Pero subukan niyang api-apihin ka. Pag nag-18 naman siya, palalayasin namin siya. Mukhang itong pangalawang kapatid kong si Joseph. Ano ba? Huwag ka nga mag-aasal bata. Mapapahiya pa tayo sa ibang tao. Yung seryoso at kalmado, na may malalim at malamig na boses, siya ang Kuya Charles ko. Ay, ito pala yung sinasabi nilang showing who's boss? Napaka-boring. Kung may mga free time ako, magsasolve ako ng mga practice problems. Tapos na kami. Usap tayo. Teka, naisip ko na ang sagot dito. Nagpapanggap ka ba? Kunwari, mabuti kang estudyante. Patingin nga. Ano ba yan? Tumahimik ka! Ay, nakakairita. Linda, next time, huwag ka nang mag-aral sa sala. Masyadong mababa ang mesa, di komportable, tsaka hinihintay ka ng lahat. Sorry, akala ko nagkwekwentuhan pa kayo. Wala kasi akong sariling kwarto kaya dito na ako nagsulat. Ba't di mo sinabi na dumating si Miss Lewis? Pasensya na po, young master. Kasalanan ko po. Mama, sorry po. Kasalanan ko po. Okay lang, lahat ng kinalaman sa'yo, ha? Napakapangit umarte. Ganito ba kababaw ang mga mayayamang pamilya? Maayos naman ang kilos niya, pero halatang probinsyana. Siguradong may ugaling hindi papino. Sa ngayon, hindi siya bagay pumasok sa school ni Nancy. Dapat matutunan ng maayos sa mga rules ng pamilyang Lewis. Kopyahin mo. Una, gusto ni Master ng tahimik at ayaw niya na maingay. Bawal tumingin ng diretso kay Master. Yumuko ng 90 degrees pag nagsaserve. Pangalawa, 6 a.m. kailangan ni Madam ng sabaw na galing sa spring water. Sa gabi, maghanda ng foot bath ng 40 degrees. Pangatlo, gusto ni Miss Nancy ng braised na talong at western food. Ay, 21st century ba talaga to? Sobrang absurd. Parang napunta ako sa loob ng isang nobela tapos binubuli ako. Pasensya na, pero ayokong kopyahin to. Pumunta ako dito para maghanda sa entrance exam, hindi para tumigil at maging katulong. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako. Anong sinasabi mo? Nagkamali lang ang butler. Naibigay sa iyo ang pangkatulong. Huwag ka na magalit. Kung gusto mo protektahan si Nancy, kailangan mo talaga magsakripisyo. Pwede ba akong humingi ng kapalit? Pwede naman. Gusto ko sa school ni Nancy. Okay. Sige. Dumikit ka lang kay Nancy at huwag kang manggulo. Nabalitaan ko ang mga teacher daw dito. Puro top grads ng Luminara University. Siguradong tataas pa ang grades ko nito. Pa, napag-usapan na natin na mas mahal mo si Nancy. Ba't pagdating ni Linda, si Nancy ang mas kawawa? Kuya, tama na. Hindi naman talaga sa akin to eh. Linda, hindi ako makikipag-away sa'yo. Aalis ako sa pamilyang to. Uy, wag. Ikaw ang totoong Nancy Lewis. Ako yung sampid lang dito. Naku, hindi ah. Dito na talaga ang bahay niya. Huwag mo siya paalisin. Ikaw ang nag-iisang Nancy Lewis. Totoo yun. Sige, ituloy mo lang yung palabas mo. Alam ko na tong storya na to. Spring ng ika-4 na taon ni Jubila. Charles, Si George Kuya, Taylor na-demote. Hindi itong bahay ko. Sumunod hindi sa na akin taon, to. kumandang pamamahala Nancy, niya. At ang lahat Huwag ka nga ay magsalita ng umunlad. ganyan. Kapatid ka namin kahit anong mangyari. Nirenovate niya ang Grandview Tower. Tama, sabay tayong lumaki. Ito ang tunay mong tahanan. Linda, ang papa't mama ni Nancy, ang nagpalit sa inyong dalawa, inosente din siya. Itong bahay niya. Kaya,
Pwede bang makasundo mo siya? Hindi ba siya ang dapat na tanongin niyo? Wala akong say sa pamilyang to. Bahala siya kung magiging fair siya. Ano ha? Na di kami fair sa'yo? Baliw na tong lalaki na to. Ano yung tingin na yan? Haha, sumpungin ka pala. May reklamo ka na pabor kami kay Nancy o sinisisi mo kami sa pagkawala mo? Huwag niyo nang baliktarin para itago ang katotohanan. Alam ko namang pabor kayo sa kanya. Sa ampunan, marami rin akong mahal doon. Pag may conflict ka sa kanila, sila rin ang kakampihan ko. Pero Pero ano, si Nancy ang poprotektahan namin. Di ikaw, di ka namin kilala. parang ang hirap naman nilang kausap. Kayo kasi ang nagpalaki kay Nancy. Kaya naiintindihan niyo siya. Kung talagang gusto niyang umalis, mag-empake na siya at umalis na. Kaya wag niyo akong piliting mamili. So ngayon, gusto mo ba talagang umalis? Patawarin niyo po ako. Aalis na lang ako. Ako na nga alis mag-isa. Okay, dahil mukhang sincere ka, tutulungan kita. Excuse me, saan dito ang kwarto ni Nancy? Unang kwarto sa taas. Ako na ang mag-iempake. Uy, bumalik ka! Ha? Ba't napakasama mo? Gusto mo agad palayasin ang kapatid ko? Inalagaan siya mabuti mula pagkabata. Kung aalis siya dito, paano na siya? Joseph, kahit sobrang galit ka, di ka pwedeng manakit. Sincere naman daw si Nancy. Dapat panindigan niya ang desisyon niya. Masyadong mabait lang si Nancy. Umiiyak na nga. Paano to naging kusa? Please, wag mo siyang pilitin. Isa rin siyang biktima. Alam mo kung gaano kasama ang magulang ni Nancy? Kung ibabalik natin siya, paano siya mabubuhay? Ayoko rin ng nanay na ganun. Hindi ko rin to gusto. Buti ako yung napalitan noon. Kung yung best friend ko yun, baka ngayon nag-iiyak na siya dahil sa sama ng loob. Ako pang magpapakalma sa kanya. Ay, Nancy, di ka nila papayagang umalis. Ayaw mo rin naman. Wala namang pumipilit sa'yo. Ba't umaarte ka na parang gusto mo mag-sorry sa akin? Kung talagang mabait ka, ipagtanggol mo naman ako. Lalo mo lang ginagatungan ng gulo. Gusto mo lumugar ako habang pinamumukha mo yung pagmamahal na meron ka. Ano ba pinagsasasabi mo? Biktima dito si Nancy. Prinsesa siya for 17 years habang sadya akong pinagpalit at inabandona. Ako talaga ang biktima dito. Si Nancy ang nakinabang. Kahit di siya naipagpalit, hindi siya iiwan. Kasi tunay niyang magulang yun. At saka... Ay, grabe ang tanga nila. Tsaka ang tanga ko rin sa pagkumbinsi sa kanila. Pagod na ako sa biyahe. Gusto ko na magpahinga. Saan ang kwarto ko? Dito lang po. Linda, marami na tayong nakitang kwarto ngayon. Alin din ang gusto mo? Wow! Ang laki nitong kwarto. Dun sa bahay ampunan nun. Kami ng best friend ko. Sa storage lang kami natutulog. Tapos sa school naman, 12 kami nagsishare sa dorm. Dun sa bahay ni Lola, meron akong maliit na kwarto. Sa dami ng kwarto dito, alin ba ang dapat na piliin ko? Linda, malaki na ang utang ko sa'yo. Kung gusto mo, itong kwarto ko, okay lang din. Ito na naman Ang mabait. Si Lola, ganyan din ako kino-comfort. Ako din ang paborito niya. Wag mo nang isipin yan, wag na. Pagdating ko sa Lewis family, handa akong hindi niyo mamahalin. Kailangan ko mag-aral na mabuti, makakakuha ng residency, mag-aaral sa Luminara, at kumita para sa sarili. Ma, kwarto na to ni Nancy. Sa dami ng kwarto na pagpipilian, ito pang kukunin niya. Di biro ang pinagdaanan ni Linda, pero babawi tayo sa kanya. Di pwedeng baliwalayin si Nancy. Sa'yo na yung kwarto na yan. Sa susunod, kung hindi ka naman willing gawin, wag ka na magpakitang tao. Hindi Hindi naman, Mama. Hindi ganun. Pare-pareho naman ang design ng kwarto. Yun nasa taas na lang ang kukunin ko. Magandang location. Tsaka tahimik. Okay mag-aral dun. Pareho lang talaga. Di lang talaga namin alam ang mga design na gusto mo. Pag nakasettle ka na, sabihin mo lang kung anong gusto mo para ma-add namin. Okay. Linda, pwede mo na ba akong tawagin na Mama?
umiyak, sweetheart. Oh, okay lang. Ang awkward nun, buwisit. Ba't ba ako sumagot agad? Baka isipin niya, type ko siyang tawaging mama. Ay, sa wakas, makakapag-aral na ako sa Capital City. Siguradong tataas na yung score ko na 700 points.